For today's recipe mga mamshis, gagawa tayo ng level up na taho. Yes mga mamshis, taho yan na chocolate flavor. Kung palagi ka ring late nagigising at hindi mo na nga naaabutan si Manong na magtataho, subukan mo itong recipe natin ngayon. Super dali lang nito mga mamshis, siguradong kayang-kaya nyo. Hindi na natin gagawin yung traditional na paggawa ng taho, bale ang kakailanganin natin itong soy milk. Ito yung ginamit ko dyan mga mamshis, bale ito ay unsweetened pero pwede naman kayong gumamit kahit anong brand dyan. Pwede nga rin yung Vitamilk mga mamshis, medyo natatamisan lang ako doon. Pero kung mahilig kayo sa matamis, caring-carry lang naman. Last year ay gumawa na rin ako nito, pero yung ginamit ko doon ay yung Nox, yung gelatin powder. At ang dami nga nagtatanong sa inyo kung saan daw nabibili para kasing hindi lahat ng supermarket meron nun. Kaya for today mga mamshis, ang gagamitin natin ay yung pwedeng-pwede nyong mabili kahit saan. Yun nga yung gulaman powder, pero hindi ko siya nilahat, kalahati lang yun nilagay ko para sa 1 litro ng soy milk. Tapos, naglagay rin ako ng 1/4 cup ng cocoa powder dahil nga chocolate flavor itong gagawin natin. Yan at pagkakulo, saka ko naman siya sinala at i-transfer dito sa bowl. Aantayin lang natin to na mag-cool down at mag-set. At ang isusunod naman natin gawin ay ang sago. Siyempre kapag ka talaga taho, hindi pwedeng mawala yung sago. Yung pangkaraniwan na nilalagay dyan ay itong maliliit na sago, pero pwede rin naman kayong gumamit ng malalaki o kaya yung tapioca pearls. Super mura lang din ang bili ko sa sago na yan mga mamshis, yung 24 pesos nga nakaabot pa ng 3 lutuan. Kapag kasi naluto yan umaalsa siya, kaya matipid talagang isahog sa mga ganito yung sago. Bali nung kumulo na yung sago, binawasan ko lang siya ng water, nagtira lang ako siguro nasa mga 1.5 cup lang yan. Dito ko na rin kasi iluluto yung arnibal mga mamshis kasama nung sago para mas masarap siya at saka mas thick din yung consistency. 1 cup ng brown sugar yung nilagay ko, tapos nag-add rin ako ng 1/3 cup ng cocoa powder. Ito kasing syrup natin ay gagawin ko rin chocolate flavor. Para chocolate overload talaga siya mga mamshis, pero hindi naman to super tamis. Kasi nga yung ginamit ko na soya milk ay unsweetened, pero kung yung sweeten naman yung gagawin nyo, i-adjust nyo na lang yung syrup natin. O kaya ontean nyo lang yung paglagay, depende na yun syempre sa panlasa nyo. At ganun nga lang siya kadali mga mamshis, meron na tayo agad homemade na taho. At po pwede na tayo mag-assemble, bali ganito pala yung naging texture niyan. Ito ay hindi ko nilagay muna sa ref. Bali, hinayaan ko lang muna siya na mag-set. Ito kasing gagawin ko ngayon ay yung warm na taho. Etong sago natin at saka chocolate syrup mainit-init pa. Ito lang taho yung naka-room temperature. Kailangan kasi yon mga mamshis para syempre mag-set yung gulaman. Pero hindi naman basta-basta yan matutunaw kapag nilagyan natin ng mainit na sago at saka mainit na syrup. Magiging warm pa rin siya pero buo pa rin yung gulaman. Pero kapag kayong gelatin naman yung gagamitin nyo mga mamshis hindi siya pwede ng warm. Madali lang kasing matunaw yun, hindi kagaya nitong gulaman powder. At pagdating naman sa texture, ganito siya kapag gulaman powder yung ginamit. Pero kapag gelatin, mas malambot pa dito. Yung parang taho na talaga, pero kaya nga lang, medyo nahihirapan kayong maghanap nun. Kaya itong gulaman powder na lang yung ginamit ko. Okay rin naman siya mga mamshis, masarap din naman siya, lalo na nga kapag nilagyan natin itong sago at saka chocolate syrup. Pinagkapuno ko talaga siya ng chocolate syrup mga mamshis. Yung soya milk kasi ay hindi matamis. Ito na yung magpapabalance ng flavor niya. Tapos tingnan nyo yung consistency ng ating chocolate syrup, super thick. At syempre, titikman na natin yan.